sa'yo? Ang sabi mo sa akin, hindi mo ko papabayaan. Akala ko malanay na rin ang turing mo sa akin. Bakit mo papabayaan sa akin? Hindi pa nauuli ang pumunta sa akin. Mga kapuso, parating na naman ang Lenten season o panahon ng Kwaresma. At ngayong Ash Wednesday, sasambitin ng pare ang thou art dust, and unto dust thou shall return. Kapag nilagyan ng abo ng ating noo, bilang paalala sa atin, lahat tayo babalik din sa pagiging abo sa dulo ng ating buhay. Meron din naniniwala na ang paglagay daw ng abo sa ating noo ay simbolo ng third eye para buksan ang ating puso't isipan tungkol sa misteryo ng buhay at yung tinatawag na afterlife. Ngayong gabi, itinatampok natin ang kwento ng isang lalaking may third eye na ayaw tigilan ng kaluluwa ng kanyang nanay-nanayan. Makikita kaya niya kung sino ang pumatay sa kanyang pangalawang ina? At makakamit nga kaya ng isang kaluluwa ang hiling nitong hustisya. Aba, ay siguraduhin ninyong nakabukas ang inyong mga mata dito sa aming special mystery thriller episode na pinamagatang Ang Ikatlong Mata. Jake, anak, pakikuha mo ako ng mas matalas-talas na kutsilyo. Mapabilis ako sa pagtatagtad dito. Sige po. Puro naman ito. Ito ba na Sige yan. Parang dami naman po ata natisig natin yan eh, Sergio. Ilang araw na lang, mahal araw na eh. Iwas kanina yung mga tao. Sayang naman kung dati maubos to. Ha? Ako pa ba? Baka wala ka bilib sa akin eh. Simot lahat to, sigurado ako. Reyna ata ng sisig ito, kahit itanong mo pa sa mama mo. Ako wala. Napasabi ni Mama, salamat daw. Kasi pina-extra niya ako dito sa karindire niya. Ay nako, kung hindi kasi agad nag-asawa yung anak kong si Gigi, eh, meron akong katuwang dito. Buti na nga lang at di ka pa tinatawagan mo na applyan mong trabaho. Tulungan mo ko. Huwag ka mag-alala. Naghahanap na rin ako ng makakatulong ko dito. Hmm? Basta pag libre lang naman ako na Isaiah. Tulong lang ako dito. Check. Bakit? Narinig mo po ba yan? Ah? Alin? Wala po. Baka imagination ko lang pong siguro yan. Baka nga. Alam mo ikaw, bata ka pa, alamin mo naman kung ano-anong naririnig, nakikita. Sus, Mariosep. Ay, teka pala, maghiwa ka na muna ng sibuyas at saka sili. Damihan mo ha, at nang matimpla ko na agad ito. Sige po. Malapit na tumatapos. Tapos na itong mga bawang. Sabi mo, meron kang third eye. Opo. Totoo ba? Yes po. Bakit mo nasabing may third eye ka? Simula po kasi nung mga nakakita ko ng mga extraordinary. Like, Napapanood ko lang dati sa TV. Totoo pala siya. Like mga duwende, tikbalang. Yan po mga nakikita ko nang hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. tumapo tayo doon sa nakakatakot na kwento sa buhay mo. Yung tungkol kay Aling Celia, di ba? Opo. Paano mo siya nakilala at bakit mo siya tinuturing na nanay-nanayan? Yan. Si Nanay Celia po kasi yung dahilan kung bakit po kami napunta dito sa Maynila. Kaibigang matalik po siya ng nanay ko. May karinderya Opo. si Aling Celia. Opo. Doon ka rin lumaki kay Aling Celia. Opo, dun po ako lumaki. Kaya ang turing mo sa kanya nanay-nanayan mo. Ikaw, Virgin Maria, inahari ng mawaka, tungkol sa ganang sampaga, di matuyo, di malanta, dikit mong kaya-aya.
Ano bang problema, ha? Ngayon ka na lang ganyan eh. Mahal, sino bang gumugulo sa'yo? Mga kalulong ay manahimik. Humihingi sila ng mustisya. Ano? Hoy! Celia! Hoy! Celia! Bakit mo ininsulto yung asawa ko? Lumabas ka dyan! Ay, ikaw, mahal na araw naman na araw. Ang hinay mo ah. Ay, Bitoy! Liit-liit ng utang namin kay Celia. Eh kung maka-insulto to asawa ko eh, parang sobra-sobra. Magsama-sama natin sa impyerno! Pwede mo ba na? Galing nyo ayun sa barangay. Ang aga-aga nagpagulo dito. Ikaw ang papaparangay ko, ikaw at ang asawa mo! Para ka rin tangay, no? Ikaw na may utang, ikaw pa may ka namang gulutin sa akin. Yung asawa mo, mukhang pera. Magbabayad na ba kami? Eh, hindi ba kayo sabat? Ang lakas mong mga insulto sa asawa ko! Ay, dapat na. Dahil pareho kayo ng asawa mo, pareho kayong adik, pareho kayo mga magag. Hindi kayo nagbabayad, bili kayo ng bili ng droga. Tapos pag kayo sinisigil, kayo pagalit. Oh. Galing nyo na kaya sa kulungan yun ang pinuyan. Oh, kapag ginawa mo yan, papatayin kita! Eh, Bitoy! Huwag mo pagpapantasin ng Celia, ha? Hindi ako nagpapanda! Papanda! Sinabi ko, gagawin ko! Kasasan ko sa baga ba yung mga pera nyo? Sabi ko kayo! Ayun ka! Ayun ka! Ayun! Tama na. Sige na. Pasensya po. Pasensya po. Oh, eto. Nay, ano ko ba kasampahan niya ng kaso si Kuya Bitoy? Ano yan, tinuloy? Hindi na. Naawa ako eh. May mga anak din yun. Kailangan nila ng tatay. So, paano kayo tuloy niya yung banta niya sa inyo? Hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot? Eh, nandiyan ka naman. Nandiyan din ang tatay Berting mo. Hindi niyo naman ako pababayaan, hindi ba? O, siyempre naman. Eh, kaibigan din po kayo ni Mama eh. Tsaka, ang nanay na rin po yung tulog ko sa inyo. At parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Pakipahiram mo nga yan. Oh, pahiram mo ng sos. Nay, pasapo ba yan? Paano yan? Ay, hindi, wala ito. Baka nakuha ko lang sa yung pag-awat ko sa inyo ni Tatay Berting mo. Wala ito malayo sa bituka to. Hoy! Hoy, Kuya Bitoy! Ano ginawa? Ha? Ay! Itoy! Anong tinititig-titig mo, ha? Gusto mong matuluyan sa kulungan? Kapag hindi ka pa umalis, tatawag ako ng pulis. Wala na talaga sa tamang pulot tong adik na to. Ay, nako. Alam mo, yan ang problema sa kaibigan ko eh. Pasado siyang maawain. Pero ako, kung sa kanya, ako, ipakukulin ko yung talaga yung peste niya eh. Mahal niyo naman po si Nay Celia eh. Mukha lang pasungit yun pero napakabait na tao. Eh, kaya nga masyado siyang naaabuso eh. Alika na anak, naku. Mag-aalas 6 na, kawawa naman si Celia. Walang kahalili sa pagbukas ng karinderya. Ma, nagsabi naman po sa kanya kagabi na malilate ako. Sumasakit po kasi yung pusong ni Rose. Kailangan ko naman alagaan yung asawa. Eh, kaya nga, ako na muna ang hahalili sa ngayon. Ikaw naman, dali mo na si Rose sa klinika at pa-check mo nga baka may buko lang matres, ha?
Opo, text na si Rose. Sige. Oh, bakit sarado yung karinderya? Akala ko ba magbubukas siya ngayon? Ayun lang pag dinagbukas ng reindeer si Celia. Ano po kaya nangyari? Hindi kaya masama ang pakiramdam niya? Mga kung may sakit siya o kaya emergency o biglang lakad pa yan, tatawag ko magte-text sa akin yan. Sabagay. Teka. Celia! Celia! Teka, tatawagan ko muna si Kapitana, baka magkasama sila. Diyan ka lang, ha? Ay, Celia? Ay, Celia! Nay! Ano ba naman to? Hindi naman yun sinasagot ni Kap. Ma, andyan po si Celia. Sumilip pa siya sa bintana eh, kasi hindi naman ako pinansin. Sigurado ka? Kung hindi ka niya nakita, eh baka hindi ka nga naman niya narinig. Hindi ma, andyan talaga siya. Andyan talaga siya, andyan siya sa loob, nakita ko siya eh. Puntahan na lang natin. Halika na! Halika na! Celia? Celia! Celia! Buksan mo ang pinto! Celia? Celia? Ay, Celia! Kasama ko pa si Mama. Celia, sabi ni Jake, nakita ka daw niya kanina. Bakit hindi sumasagot? Nandito siya kanina, Ma, nakita ko. Sigurado ka? Ay, Celia! 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 Sabi ko, nakita mo siya kanina. Nakita ko siya kanina talaga. Ay, Celia! Kailangan humingi tayo na tulong. Kailangan natin siya dali sa hospital. Ano ba naman to? Tinatawagin nila sumasagot. Sumagot ka na, Kapitana! Hindi kailangan kita makontak. Ano ba? Ay, Kapitana! Wala na siya. Patay na si Celia. So ano naging reaksyon ninyo nung ina? Dalawa kayo mag-ina nakakita? Opo, kasi pupunta kami para tumulong din Oo. eh. Ayun po, syempre nagsisigaw na po kami. Tapos may mga dumating na pulis. Sino ba ang naging suspect doon? Sira ulo ka eh! Hindi ka na naawa! Hindi ka na nakontento sa pagnakaw sa asawa ko! Pinatay mo pa siya! Demonyo ka! Inosente ako! Maniwala kayo lahat sa akin, hindi ko magagawa kay Celia yun! Sinungaling! Doon ka sa presinto! Makukulong ka na! Doon ka na mabubulok! Doon ka na mamamatay! Mga Celia! Bawa kayo sa akin! Bawa kayo sa Celia ko! Kasama ko Celia! Bakit, mahal? Ano mo sabihin sa akin na awa ka sa kriminal na yun? Hindi naman sa naawa ako. Ano pa nagsasabi siya ng totoo eh. Anak, ano ka ba? Nakalimutan mo na ba? Siya yung person of interest na pinagbantaan niya si Celia?
Alam ko kung eh. Pero parang mali eh. Parang may kutubo ko na hindi ko mapaliwanag. Birthday, makikiraman po. Okay, ulan. Maraming salamat sa pakikiramay mo. At saka ng pamilya mo. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ito kung wala kayo. Everything. Parang katubo na rin po namin kayo. Pamilya na rin po yung turing namin sa inyo. Sa totoo lang po, parang pangalawang nanay ko na si Nanay Celia. Kapag madalas na wala si Mama, siya may nag-aalaga sa akin. Sa katunayan niya po, parang basta po yung mga mo sa kanya. Kaya sa akin, Mama. Kaya nga po, parang panganin na naman yung tuloy niya sa akin. Kaya nga po namin sa ito din yung tao ko sa kanya. At saka, wala akong ibang mapagkakatiwalaan pagdating sa anak ko kundi si Celia. Kaya mamimiss namin ang kaibigan ko, lalo na itong buong compounder team. Hindi nagkamali si Celia ng desisyon ng pagturing sa iyo bilang anak, bilang pamilya. Ang bait ng asawa ko. Bakit siya pinatay? Kapag kailangan niyo ng karamay, tawagan niyo lang ako. Ha? Huwag kang mag-alala. At kahit na ngayon wala na si Celia, walang magbabago. Anak pa rin ang turing sa'yo. Teka lang. Ito ako muna yung ikaw mga nakikirap. Rose, mukhang kulang na yung mga biskwit. Samahan mo naman ako. Buka tayo. Sige pa. Saka na. Iwan mo ko.
Awa mo na, tulungan mo. Huwag mo akong ibigawin, ha? Alam mo, pagsabihan mo yan. Pagsabihan mo yan, ha? Nangihiya sa akin yan. Napupunin na ako dyan. Okay! Wag! Wag! Papunta sa akin, hindi na tulong. Paano naman gagawin na yun? Eh, di ba, nahuli na yung pumatay sa kanya? Check naman, tigilan mo na yan. Di ba pinag-usapan na natin to? Di ba ang sabi mo sa akin, hindi mo na gagamitin yan kung ano man yan. Gusto pa ng kakailan mo. Bakit? Sa tingin niyo ginusto ko to? Ilang beses na ako umiiwas eh. Pero ayaw tagdalan ng mga multo. Oh, tapos ngayon, sila yung lumalapit sa akin. Walang gulo na ako eh. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Pinagpipilihan na tayo ng mga tao dito ba may isipin nila kung sisiraan ka ng ulo. Kakahiya. Rose, umuwi muna kayo. Sige na. Iuwi mo muna siya. Sige na. Mula noon, hindi na pinatahimik ng kaluluwa ni Celia si Jake. Habang tumatagal, mas lalong gumulo ang isip ni Jake. Lalo pat napapadalas ang pagtatalo nilang mag-asawa dahil sa nakabukas niyang ikatlong mata. Dahil dito, umiwas si Jake sa mga pagpaparamdam ni Celia. Pero ayaw pa rin siya tantanan ng kaluluwa ng kanyang nanay-nanayan, maging sa kanyang panaginip. Celia? Bakit mo nagpaparamdam sa akin? Jake, hindi pa nahuhuli ang pumatay sa akin. Pero, nakakulong ako si Yabito eh. Ano ba nang gusto sabihin? Hindi siya ang pumatay sa akin. Kung hindi siya, sino? Bakit ka nagpaparamdam sa akin? Hindi pa nahuhuli ang pumatay sa akin. Pero, nakakulong ako si Yabito eh. Ano ba nang gusto sabihin? Hindi siya ang pumatay sa akin. Kung hindi siya, sino? Si Bertie. Asawa ko. Siya ang pumatay sa akin. Bahala na po naman. Siya mismo ang nagsabi sa iyo na ang asawa niya hindi yung customer niya. Where? Paano nangyari? O, ano sumunod? Where? Kasi po, dahil doon na sunod-sunod na po yung pagpaparamdam niya, hanggang sa nagkaroon po ng time na yung asawa ko na po, nadamay na sinabihan niya po. Jake! Jake, ano ba nangyayari dyan sa tao na? Dito, ilangan ng ganito to eh. Ha? Hindi ko maintindihan. Teka, meron akong gapas pang bakal. Sandali! Hindi mo ako maintindihan kasi ayaw mo makinig sa akin. Wala kang ginagawa
Iniiwasan mo ako. Hindi pa ako naging mabuti sa'yo. Ang sabi mo sa akin, hindi mo ko papabayaan. Akala ko ba nanay na rin ang turing mo sa akin? Hindi ako matahimik. Hanggang hindi. Napanalo ko na pinagawa niya pagpagay sa akin. Huwag daw maha, tita. Hindi ako titingin. Hindi ko nakukuha ang hustisya. Ikaw lang. Ikaw lang, anak, ang makakatulong sa akin. Mahal, uminom ka muna na tubig. Nay, ano pong nangyari? Nagwawala ka kanina. Eh, parang nasapian ka yata eh. Oh? Nanay Bergie! Hoy! Jake, anak! Ay, Berting, Nasaan ka na ba? Saan ka galing? apply ko ng trabaho. Peter, Wala ka pa rin asenso. okay na po yung sapat lang yung sahod. Basta legal. Kayo, anong bago yung mga lahas niya? Umihinang pa. Tsaka nakamotor na kayo ngayon. Ito? Wala to. Tsaka, dami mo tanong. Daig mo pa investigador. Bakit? May kailangan mo bang bisigahan sa inyo? Tsaka bakit lang ako kayo nagpakita sa walang nilibing si Nanay Celia? Ano ba pakialam? Ay, Berting, tatanong lang naman ako ah. Kanina ka pa, ha? Ha? Hindi ko gusto mga tanong mo, ha? Ano bang gusto mo palabasin? Ha? Totoo ba yung meron yung third eye na tinatawag? Yes po, meron po talagang mga cases na may mga third eye po talaga. At marami po tayo meron nito po. So not all will have a third eye. Lahat naman po meron, pero yung hindi po bukas yung iba po. Aha. Paano nabubuksan yun? Pwede po tayong tumawag ng mga manggagamot or pwede rin po yung self-meditation. Pero medyo mahabang proseso po yun dahil pupunta po kayo sa, may mga ritual po dito ang ginagamit po. Katulad ng storya ni Jake. Yes po. Paano? How do you think na nagkaroon siya ng third eye? Base po sa kwento niya, sa tingin ko po ito ay namana po. So pag sinabi kang may third eye ka, ano-ano ba itong maaari ng nararanasan o nararamdaman o nakikita pagbukas ang third eye mo? Ang taong bukas po ang third eye ay malakas po ang pakiramdam sa kanyang mga paligid. Maaari rin po siyang kausapin ng mga kaluluwa. Kung sila po ay may mensahe sa kanilang mahal sa buhay, o kaya humingi po sila ng tulong. So yung meron ng third eye, is that a gift? Is that a curse? Para po sa akin, yung experience ko po, it's a blessing. Kasi po, every time na may natutulungan po akong kaluluwa, meron po mga balik na maganda. Pero po sa ibang tao, pwede po ito maging sumpa, lalo po kung hindi nila alam kung para saan, kung kailan, at saan po ito gagamitin, kung hindi po nila ito kontrolado. Ay, Berting, tatanong lang naman ako ah. Kanina ka pa, ha? Ha?
Hindi ko gusto mo tanong mo. Ha? Ano bang gusto mong palabasin? Ha? Makinig ka naman sa akin. Tingnan mo kasi sinabi sa'yo, di ba? Tigilan mo na yung pagsusukan mo. Sinabi ko naman sa'yo, tigilan mo na yung pagmamapalo mo eh. Pero ko yun. Ikaw ba yun? Pero ko yun. Pinaghirapan ko yan. Balik mo sa akin na yung naman yan. Parang awa mo na. Niligo ko yan. Balik mo sa akin. Bunga! Ang dami mong saksak! Bakit yung pinatay si Nanay Celia? Ha? Pinagsasabi mo? Wala kang preba, tiraulo! Pwede kita kayo pakulong! Ikaw ang dapat pakulong! Pagbabayaran natin ginawa mo sa kanya. Pinatay mo sa Nanay Celia na walang kalaban-laban? Ha? Napakasama mo! Demonyo ka! Hoy! Anong nangyari dito? Mamatay tao yun! Hindi kayo tulong sa polis. Baka naman natin yun! Tawagan mo to. Tawagan ng polis. Ayoko rin pong madamay, kumbaga, kasi lalo pag ganyan, hindi rin naman ako papaniwalaan kung yun lang yung sasabihin ko. Lalo po na wala namang konkretong ebidensya. Pero natutunan ko po na may need naman, kumbaga parang tulong din. May konkretong ebidensya pero hindi ko lang mai-push. Pero kumbaga yung kaluluwa, nag-read na rin sa akin na kapag sinabi ko, sila na yung kikilos, kumbaga yung otoridad na katulad po nang nangyari kay Nanay Celia. So wala mo namang konkretong ebidensya pero merong file yung mga pulis. So napag-agree din po. Berting Villanueva, arestado ka. Huwag ka rin tumakas, Mr. Villanueva. Mataas na? Tama nga inala namin. Nababalikan mo yung perang ninakaw mo. Hindi mo tayo kapos, Jake! Kasalanan mo lahat eh! Tapos na! Pagbabayaran mo na takas na lang ginawa mo. At mananamita rin ang kaluluwa ni Nanay Celia. Listen, dali nyo yan! Bukas, nahuli nga rin si Tatay Bertie. Mananamita si Nanay Celia. Nakakalungkot lang kasi kailangan umabot sa ganitong sitwasyon. Huwag na kayo malungkot.
Ang importante, nabigyan na ng hustisya yung pagkamatay ng kaibigan ninyo. Maraming salamat, ha? Hindi lahat nabibigyan ng kakaibang kakayanan. Pero, gagamitin mo sa tama. Ako na. Jake? Mahal? Mahal, ano nakikita mo? Jake? Mahal? Ano nakikita mo? Si Alisaya? Dito ba siya? Oo, mahal. Hanggang bukas ay tatlong mata ko. Tutulungan ko yung mga tulad ni Nanay Celia. Ano yung mga masasabi mo natutunan mo dyan sa buhay mo na yan? Ayun po, Gusto mo ba yan? Maganda ba yung nakikita yung mga gano'n? hindi ko na lang din po na parang pinapangalandakan. So, ginagamit ko lang siya para makatulong na lang rin kung nangangailangan yung lumalapit. Thank you. Thank you. Iba-ibang paniniwala natin tungkol sa tinatawag na third eye. May nagsasabi na ito'y biyaya ng Diyos. Sa iba naman, ikaling raw ito sa kampo ng kadiliman. May opinion naman na katang-isip lang daw ito at imahinasyon ng nilalang na nagsasabing may ikatlong mata siya. Ano man ang inyong paniniwala tungkol dito? Ngayong panahon ng Kwaresma, sikapin natin buksan ang ating puso at mata sa mga nangangailangan at sa mga naghahanap ng hustisya. Gamitin natin ang Lenten season upang magdasal, magsakripisyo, magnilay-nilay, at magpanitloob sa Diyos. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Hello guys, mga ka-MPK, mag-subscribe na sa 3rd anniversary ng Magpakailanman Entertainment. I-click natin yung subscribe channel, i-like sa Facebook page, i-tweet sa Twitter, i-follow lang sa Instagram, at mga social ng mga media accounts. Maraming salamat po mga ka-magpakailanman.